Noong 2017, ang pangunahin at tila tanging suspek sa isang malagim at walang awang krimen ay basta na lang naglaho. Hanggang ngayon, kahit na may mga naiwan siyang bakas ng ebidensya, hindi pa rin siya nahuhuli. Noong June 19, 2017, dumating ang mga pulis sa isang tahimik na farmhouse sa Idaho para magsagawa ng welfare check sa mga bagong residente nito. Isang 60 years old na lalaki, ang kanyang 47 years old na nobya, at ang anak nitong dalagitang babae. Masaya silang lumipat sa bahay, pero ilang araw nang walang balita mula sa kanila. May kutob na ang mga kaibigan at pamilya, may mali. Pagdating ng unang pulis sa lugar, agad siyang sinalubong ng isang amoy na nagpahinto sa kanya. Alam niya agad kung ano ito bago pa siya makalapit. Amoy ng nabubulok na bangkay. May isang lumang shed malapit sa bahay at doon nanggagaling ang amoy. Tumawag siya ng backup at dahan-dahang lumapit para imbestigahan. Habang papalapit siya, lalong lumalakas ang amoy at dumadami ang langaw sa paligid. Ramdam niyang may madidiskubre siyang hindi niya gugustuhing makita. Pero nagpatuloy siya. Pagbukas niya ng pinto ng shed, tumagos ang liwanag ng araw sa maliit na siwang. Sa sahig, may isang maliwanag na asul na trapal, nakatakip sa kung anuman ang nasa ilalim. Unti-unti niya itong binuksan at bumungad ang mga katawan ng tatlong tao. Magkakatabi, walang buhay, at halatang pinaslang ng brutal. Iniwanan sila sa loob ng shed sa tag-init, kaya't mabilis ang pagkabulok ng mga bangkay, dahilan para mahirap silang makilala. Pero base sa sitwasyon, madaling ipalagay ng mga kaibigan at pamilya na sina Mike, ang may-ari ng bahay, ang nobya niyang si Nadja, at ang anak nitong si Peyton ang mga ito. Pero nang makumpirma na ng mga awtoridad ang pagkakakilanlan ng mga bangkay, isang nakakagulat na revelasyon ang lumabas, isang twist na walang sino man ang nang-akala. Bagamat dalawa sa mga bangkay ay kumpirmadong sina Nadja at ang kanyang anak na si Peyton, ang ikatlo ay hindi bahagi ng pamilyang naninirahan sa bahay. Kaya't dalawang nakakakilabot na tanong ang agad na lumutang. Sino ang misteryosong taong ito na natagpo ang patay sa property ng iba? At mas nakakabahala pa, nasaan ang nawawalang ikatlong residente? Habang unti-unting nabubuo ang palaisipan ng komplikadong kasong ito, dumating sa isang nakakagimbal na konklusyon ang mga mahal sa buhay ng mga biktima. Gaano mo man kakilala ang isang tao, hindi mo kailanman masisiguro kung anong sikreto ang itinatago nila o kung anong double life ang posibleng ginagawa nila. Balikan natin kung saan lahat ito nagsimula. Pagsapit ni Nadja Medley sa edad na 40s, ang kanyang 13 years old na anak na si Peyton na lamang ang sentro ng kanyang mundo. Matapos pumanaw ang kanyang asawa noong 2014, nahirapan si Nadja na matustusan ang pang-araw-araw nilang pangangailangan. Bukod pa roon, nawalan din siya ng isa pang anak matapos itong isilang. Sa mahabang panahon, silang dalawa lang ni Peyton ang magkasama sa buhay. Ngunit malapit nang magbago ang lahat. Bilang isang massage therapist sa Ogden, Utah, hindi naman talaga hinahanap ni Nadja ang pag-ibig muli matapos mabiyuda. Pero minsan, dumarating ang pag-ibig sa hindi mo inaasahang pagkakataon o sa kaso ni Nadja, sa mismong massage table niya ito natagpuan. Noong 2015, isang lalaking may karisma at malakas na personality ang pumasok sa klinik ni Nadja para magpamasahe. Mike ang ipinakilala niyang pangalan. Kaagad siyang nakatawag ng pansin kay Nadja. May kislap agad sa pagitan nila, isang koneksyong tila wala silang kontrol, at dito nagsimula ang hindi inaasahang relasyon nila. Si Mike ay tila jackpot, isang pribadong piloto na madalas bumiyahe sa iba't ibang panig ng bansa para sa kanyang mga kliyente. Malaki ang kinikita niya, marami nang napuntahan, at hiwalay na sa asawa ng 10 taon. Parang itinadhana talaga ang pagkikita nila ni Nadja. Swak na swak sila sa isa't isa. Bagamat nagsimula ang kanilang relasyon sa mabagal na takbo, mabilis din itong naging seryoso habang lumilipas ang mga buwan. Mula sa mga simpleng date pagkatapos ng trabaho hanggang sa mga hiking trip kasama si Peyton, ipinakita ni Mike ang kanyang dedikasyon kay Nadja. Alam niya kung gaano na ito nasaktan noon, kaya't sinigurado niyang maging bahagi rin si Peyton ng kanyang buhay. Pinupuntahan niya ito sa paaralan, dinadala ito para kumain ng tanghalian,
Tinuturuan kung paano gumamit ng baril at kalaunay naging malapit silang dalawa. Napakalapit na tinawag na siyang dad ni Peyton. Sa mga video na kuha habang sila'y naglalakbay, nagkakasayahan, nagtatawanan, at maging habang naglalaban ng leg wrestling sa mga dahon ng taglagas, kitang-kita na si Mike ay hindi lang basta naging ama-amahan kay Peyton, kundi isa ring matalik na kaibigan. Ang kanilang samahan ay puno ng saya at halakhak. Ayon sa mga kaibigan ni Nadja, tila ba nagbago ang kanyang mundo nang dumating si Mike. Siya raw ang unang dahilan ng tunay na ngiti ni Nadja matapos ang matagal na panahon. Kapansin-pansin ang kakaibang liwanag at saya sa kanyang muka tuwing kasama niya si Mike. Ibinahagi ni Nadja ang kanilang masayang kwento sa social media, parang isang makabagong fairy tale. Magkakasama sina Nadja, Mike at Peyton sa paggalugad ng kalikasan. Nag-i-enjoy sila sa mga rodeo, nanonood ng baseball games, at anuman ang kanilang gawin, laging may kasiyahan. Halata sa mga post ni Nadja kung gaano siya kasaya. Ilan sa kanyang matatamis na mensahe ay, "Went to Cheap Trick, Joan Jett, and Heart Tonight. Thanks to my ever so thoughtful boyfriend Mike. Awesome day at the fair with my little family. Love you guys. Because my boyfriend is awesome. Love you, Mike." Sa isa sa kanilang biyahe patungong Yellowstone, si Peyton mismo ay gumawa ng isang vlogging video. "Hi everybody, it's me Peyton. I'm going to be like every YouTuber ever, and I'm going to make a vlog. We're going to Yellowstone right now. 4 more hours to go. It's a really pretty drive though. I'm happy." Ngunit gaya ng maraming relasyon, may hangganan din ang honeymoon phase. Ayon sa matalik na kaibigan ni Nadja, unti-unting lumitaw ang ilang problema habang lumilipas ang panahon. Ilang beses, 2 o 3 ulit, humingi si Nadja ng tulong kay Mike para sa bayad sa mortgage. Unti-unting sumisilip ang mga bitak sa kwento nilang puno ng saya. Ilang beses nang tinanong si Mike kung maaari ba siyang tumulong sa gastusin, pero mariin niyang tinanggihan ito. Para sa kanya, masyado raw silang nagmamadali at hindi pa siya handa sa ganitong bagay. Pero hindi kumbinsido si Nadja. Isang araw, nasulyapan niya ang isa sa mga paycheck ni Mike at laking gulat niya nang makita na umabot ito ng $10,000 sa loob lang ng isang buwan. Alam ni Nadja kung gaano kalaki ang kinikita ni Mike bilang piloto, kaya't hindi niya maintindihan kung bakit tila ayaw siyang tulungan nito sa pinansyal na aspeto. Doon nagsimula ang mainitang pagtatalo sa pagitan nila, isang alitang nauwi sa maikling paghihiwalay. Pero gaya ng mga pusong itinadhana, tila magnet ang pag-ibig nila, at hindi nagtagal, nagbalikan din sila. Sa isang mensahe sa kaibigan, sinabi ni Nadja, "He told me the separation wasn't making him feel any better. We're really having a hard time being apart at this point." Isa sa mga pinakamahirap na bahagi ng relasyon nila ay ang distansya. Dahil sa trabaho ni Mike bilang piloto, madalas siyang nawawala ng matagal. Minsan linggo ang binibilang bago siya makauwi. Walang duda, mabigat ito sa isang relasyon. Pero gaya ng kasabihan, ang tunay na pag-ibig tumitibay sa layo. At ganun nga ang nangyari kina Mike at Nadja. Sa halip na lumamig, mas lalo pang napatunayan ni Mike na hindi na niya kayang malayo kina Nadja at Peyton. Ang dating casual na relasyon ay kailangang maging mas matatag, mas permanente. Kaya't isang araw, bumili si Mike ng isang ranch sa Caldwell, Idaho. Ipinakita niya kay Nadja na seryoso siya, na handa siyang ipakita na hindi siya takot sa commitment. Inimbitahan niya sina Nadja at Peyton na lumipat at manirahan kasama niya. Nangako siyang ibibigay ang lahat ng makapagpapasaya sa kanila. Malalawak na bukirin, mga kabayo, aso, kuneho. Lahat ng iyon para sa isang masayang buhay kasama niya. Habang lumalapit ang araw ng paglipat, hindi maitago ni Nadja ang kanyang kasabikan. Ang mga status niya sa social media ay puno ng tuwa at pag-asa. Sa wakas, magkakaroon na sila ng bagong simula. Isang buhay na tahimik, payapa, at puno ng pagmamahalan. Lalo siyang naging abala. Inuukit ang bagong buhay nila sa lupaing iyon. Inialay niya ang halos lahat ng oras niya sa pag-aayos ng ranch. Sa buong buhay niya,
Hindi pa siya nagkaroon ng ganito kalawak na espasyo. At sabik na sabik siyang gawing tunay na tahanan ang lumang farmhouse para sa kanya at sa dalawa niyang pinakamamahal. Isa-isa niyang pinatayuan ng bakod ang bakuran, nagpatayo ng kulungan, ng rabbit, ng mga pens, lahat ng maisip mong kailangan para sa bagong buhay sa bukid. Noong May 10, nag-post siya ng isang video kung saan ipinapakita niya ang lawak ng bagong pag-aari nila. Halata sa boses niya ang tuwa, ang pagmamahal sa bagong simula. Mapapansin din sa video ang isang shed sa likuran, isang detalye na, noong panahong iyon, ay tila walang kahulugan. Pero kalaunan, magiging sentro ng isang misteryong hindi inaasahan ni Numan. Oh mga kaibigan, eto na ang bagong likod bahay ko. Medyo gusto ko na talaga to. Tatawa-tawa si Nadia habang kinukunan ng video ang malawak na tanawin sa paligid niya. Para kina Nadia at Mike, ramdam nilang natagpuan na nila ang taong makakasama nila habang buhay. Isang bagong simula ito, ibang-iba sa lahat ng naranasan nila noon. Parang isang panaginip na natupad, halos hindi ka pani-paniwala. At sa kasamaang palad, iyon ay dahil hindi nga ito totoo. Noong Hunyo ng 2017, kailangang bumalik ni Nadia sa Utah para kunin ang ilan sa mga kabayong binili ni Mike para sa kanilang ranch. Hindi siya masasamahan ni Mike noon dahil kailangan nitong pumasok sa trabaho at wala siya sa lugar. Kaya voluntaryong pumunta si Nadia mag-isa. Pero dumating ang weekend ng June 9 at ng oras na sana para kunin ang mga kabayo, hindi sumipot si Nadia. Ang trabahador na dapat niyang tagpuin ay nagtaka, kaya tinawagan niya si Nadia. Baka naman simpleng abala lang o nagkamali ng oras. Pero baka rin may mas malalim na dahilan. Walang sumasagot. Wala ring tawag na bumalik. Doon na nagsimulang maramdaman ng mga tao sa paligid ni Nadia na may mali. Maging ang mga kaibigan ng mag-ina, lalo na ang mga nakakakilala kay Peyton, ay nagsimulang mangamba. Huli nilang nakausap si Peyton noong June 6 sa isang simpleng text. Mula noon, wala na. Isa sa mga pinakamalapit niyang kaibigan, si Sydney, ang lalong nag-aalala habang lumilipas ang mga araw. Alam niyang hindi normal ito. Alam niyang pareho silang halos hindi humihiwalay sa cellphone. Kaya't nang hindi na rin makontak si Mike, parang naglaho na lang ng bigla ang buong pamilya. Dito na pumagitna si Sydney at ang kanyang ina. Dahil sa tindi ng kaba, tumawag sila sa 911 upang ipacheck ang kalagayan ng pamilya sa ranch. Nakiusap sila na may magpunta sa lugar ni Nadia at Mike upang tiyaking maayos ang lahat. Maging ang ilang kamag-anak ni Mike ay tumawag din para humiling ng welfare check. Sa araw na ito nadiskubre ng mga awtoridad ang bangkay ng 3 tao, nasa loob ng isang shed at nabubulok na dahil sa tag-init. Marahil ang tanong mo ngayon ay, sino-sino ba talaga ang mga iyon? Simulan natin sa pinakanakakaintriga, ang kakaiba sa 3. Kalaunan, nakuha ng mga investigador ang dental records upang tuluyang kilalanin ang misteryosong 3 bangkay. Isa pala itong babae. At ang kanyang pangalan, Cheryl Baker. Isa rin siyang taga-Ogden, Utah. Pero kahit pareho sila ng lugar na pinanggalingan ni Nadia at Peyton, halos wala siyang koneksyon sa mag-ina habang siya'y nabubuhay. Dito nagsimulang malihis ang investigasyon sa hindi inaasahang direksyon. Pero ang tanong, bakit kasama ang bangkay ni Cheryl sa farmhouse? Gaya ng nabanggit ko kanina, wala talagang koneksyon si Cheryl kina Nadia at Peyton. Pero may malalim siyang koneksyon kay Mike. Ang totoo niyan, ang tunay na pangalan ni Mike ay Gerald Michael Bullinger. At si Cheryl Baker? Siya ay asawa niya sa loob ng 7 taon. Oo, tama ang narinig mo. 7 taon silang kasal bago pa man nagsimula si Gerald ng panibagong relasyon kay Nadia. Hindi lang basta nangaliwa si Gerald. Nagtayo pa siya ng buong bagong pamilya habang kasal pa siya. At ang pinakakakaibang detalye rito, sina Nadia at Cheryl ay magkakalapit lang ng bahay sa Ogden, Utah. 12 kilometers lang ang layo nila sa isa't isa. Kaya sobrang dali para kay Gerald na magpalipat-lipat ng walang nakakahalata. Isang buhay para sa asawa. Isang buhay para sa kalaguyo. Isang doble karang kasinungalingang itinago niya sa loob ng maraming taon. Hindi mo ito basta-basta maiimbento.
Isa sa mga kaibigan ni Nadia ang umamin kalaunan na noon pa man, may nararamdaman na siyang kakaiba. Ang sabi niya, kahit gaano kalapit ang bahay ni Nadia at Mike, bihira raw doon matulog si Nadia. Sa pagkakaalala niya, isang beses lang ito natulog sa bahay ni Mike. Pero inisip na lang niyang baka dahan-dahan lang si Gerald sa pakikipagrelasyon. Lalo pa't sabi nito ay unang relasyon niya ito sa loob ng 10 taon. Ang hindi nila alam, si Gerald ay isang napakahusay na manlilinlang. Pati ang ranch na tinirhan nila ni Nadia at Peyton, hindi man lang sa kanya nakapangalan. Hindi niya rin talaga kayang pondohan ito. Kaya't pinilit niya si Cheryl para bilhin ang lupa. Sinabi niya rito na iyon ang magiging retirement home nila. Habang si Nadia ay masayang nagpo-post tungkol sa paglipat nila sa napakagandang lupa, si Cheryl naman ay masayang nagkukuwento rin sa mga katrabaho. Excited na rin siyang manirahan sa bukid, sa piling ng lalaking mahal niya. Si Cheryl, nakilala sa pagiging malikhain, isang guro ng sining na nagtatahi ng sarili niyang kasuotan, kabilang na ang sarili niyang wedding dress, ay pangarap sanang gawing art studio ang malaking shed sa farm. Kaya't hindi na nakakagulat na noong June 2017, matapos siyang magretiro bilang guro sa paaralan para sa mga bingi at bulag noong June 6, naisipan niyang bisitahin ang lupa. Ayon sa plano, si Cheryl ay dapat na manatili muna sa Utah upang ayusin ang pagbebenta ng bahay nila, habang si Gerald daw ay titira muna sa trailer sa Idaho at aasikasuhin ang farm para paghandaan ang paglipat nila. Pero dala ng excitement at ang ideya ng isang magandang sorpresa, nagdesisyon siyang bumiyahe ng 5 oras patungo sa Idaho upang gulatin ang kanyang asawa. Hindi niya alam na sa lupang iyon, hindi lang isang lihim ang nakatago, kundi isang trahedyang hindi niya kailanman maiisip na haharapin niya. Ilang linggo pa sana bago planong pumunta si Cheryl sa property, pero dahil wala na siyang trabahong nagtatali sa kanya, naisip niyang wala namang dahilan para hindi bisitahin ang kanyang asawa. Sa isip niya, baka magandang pagkakataon ito para muling makasama si Gerald kahit sandali. Pagdating niya sa ranch, malamang ay nagtaka siya sa kanyang nakita. Malinaw na may malaking progreso na sa lupaing iyon. May mga hayop na malayang gumagala, may sasakyan sa driveway, at ang bahay ay tila ganap ng tinitirahan. Ang lupang ito ay nakapangalan sa kanya, pero hindi siya ang nagpaayos nito. Maaaring naisip niyang pinapasurpresa siya ni Gerald, na baka ito'y bahagi ng plano nitong i-renovate ang lugar para sa kanilang dalawa. Posible ring bumaba siya ng sasakyan at naglakad paakyat ng driveway, sabik na makita kung sino ang naroroon at anong ginagawa nila sa kanyang property nang wala siyang kaalam-alam. Mula rito, tanging haka-haka na lang ang maaaring ibahagi tungkol sa kung ano talaga ang nangyari sa araw na iyon. Marahil ay si Nadia ang nagbukas ng pinto. At sa mismong saglit na iyon, nagkatotoo ang lahat ng kinakatakutan ni Cheryl. Maaaring nagtanong si Nadia kung sino si Cheryl at doon na nagbukas ang lahat. 2 babaeng parehong biktima ng iisang lalaki. Wala nang tiyak na ulat kung ano talaga ang nangyari matapos magtagpo ang 2 babae. Lohikal na isipin na parehong nadiskubre ni Nadia at Cheryl ang katotohanan. Pinagsabay at pinaikot sila ni Gerald. Malamang na may halong galit, pagtataka at matinding sama ng loob sa isa't isa. Pero higit sa lahat, sa lalaking parehong pinagkatiwalaan nila. At sa isang punto, pinaniniwalaan ng mga pulis na nalaman ni Gerald ang nangyari, na nalantad na ang kanyang secret life. Doon siya umano nagdilim ang paningin. Sa isang iglap, gumuho ang pantasyang pinaghirapan niyang itayo. At doon na siya naging marahas. Ayon sa investigasyon, si Gerald ang itinuturong pumatay hindi lamang kay Cheryl, kundi pati kay Nadia at sa inosenteng si Peyton. Oo, ang 3 bangkay na natagpuan sa loob ng shed ay walang iba kundi sina Nadia Medley, isang mapagmalasakit at mabait na ina, ang kanyang anak na si Peyton, isang inosente at masayahing bata, at si Cheryl Baker, ang 56 years old na legal na asawa ni Gerald. Sa pagsusuri ng kanilang mga katawan, natuklasang silang 3 ay binaril sa ulo, execution style. Pagkatapos ay ipinasok ang kanilang mga bangkay sa shed, itinatago sa likod ng katahimikan ng farm, at hindi doon natapos ang karahasan.
Bagamat may ilang hayop pa sa lupaing gumagala, tulad ng ahas at ilang kuneho. May ilan ding natagpo ang patay na mga alaga, kabilang na ang ilang ibon at 3 aso. Tulad ng mga biktima, ang mga hayop na ito ay binaril rin sa execution style. Isang trahedyang hindi kayang isipin. Isang pamilya na sana'y bubuo ng bagong simula. Brutal na winakasan ng kasinungalingan at karahasan ng lalaking pinagkatiwalaan nila. Ang lahat ng detalye kung paano eksaktong nangyari ang trahedyang iyon ay nananatiling isang misteryo. Isang lihim na tanging si Gerald lang ang tunay na nakakaalam. Ang problema? Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung nasaan siya. Isipin mo na lang ang bigat na naramdaman ng mga mahal sa buhay ng mga biktima, na sa matagal na panahon, nasangkot pala sila sa isang malaking kasinungalingan. Isang kwento ng panlilinlang na umabot sa sukdulan. Isa sa mga pinakakakaibang bahagi ng kasong ito ay ang kwento ng mga kaanak ni Cheryl. Ayon sa kanila, habang niloloko na pala ni Gerald si Cheryl kay Nadja, wala ni isang senyales na naramdaman nila na may mali sa pagsasama ng mag-asawa. Ang kanilang pagkakakilala kay Gerald, isang mabait at responsableng asawa. Sumasama tuwing may bakasyon, nakikihalubilo sa pamilya, at masigasig sa mga panlabas na aktibidad kasama si Cheryl. Naniniwala silang masaya at matatag ang relasyon ng dalawa. Para kay Cheryl, marahil ay akala niyang perpekto ang kanilang pagsasama. Pero sa likod ng lahat ng iyon, si Gerald ay isang bihasang sinungaling. Nakakabigla ring malaman na kahit si Nadja ay wala ring alam. Isa sa mga matalik na kaibigan niya ang mismong tumawag sa isang news outlet nang lumabas sa balita na may asawa si Gerald. Ang sabi niya, parang mali po yata yan, hindi siya kasal. Dito natin mas makikita kung gaano kalalim ang panlilinlang na pinakawalan ni Gerald. Naloko niya ang lahat ng taong malapit sa kanya, pati ang mga pinakamalapit sa kanyang 2 magkahiwalay na buhay. At sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang paulit-ulit. Ano nga ba talaga ang plano ni Gerald? Sabi nga ng kapatid ni Cheryl, hindi ko alam kung ano bang balak niya. Pwede namang pumili na lang siya ng isa at pauwiin yung isa pa. Hindi mo sila kailangang patayin. Isa ito sa mga pinakakakaibang bahagi ng kaso. Kung may plano si Gerald, ano kaya iyon? Marahil ang orihinal niyang balak ay panatilihing hiwalay ang 2 buhay niya. Pero ang mga pangakong ibigay ang parehong bahay bilang bagong simula sa 2 magkaibang babae ay parang bomba na naghihintay sumabog. May teorya ang kapatid ni Cheryl. Baka raw hinihintay ni Gerald na maibenta ni Cheryl ang kanilang bahay sa Ogden na nakapangalan sa kanya para makuha ang pera bago niya ito tuluyang iwan at piliing makasama si Nadja. Isa pang palaisipan, kung talagang piloto siya, bakit siya laging gipit sa pera? Parehong tinanggap ni Nadja at Cheryl na madalas wala si Gerald dahil sa trabaho, kaya't hindi nila pinagdudahan ang madalas na pagkawala nito. Pero kung tutuusin, paano niya nahahati ang oras para sa 2 pamilya kung siya'y lumilipad palagi? Malamang, mas inuuna niyang ayusin ang kanyang double life kaysa sa kanyang aktwal na trabaho bilang piloto. At higit sa lahat, bakit si Cheryl ang pinagbabayad ng lahat? Ang farmhouse sa Idaho na para sana sa kanilang pagtanda ay binili gamit ang pera ni Cheryl. Siya ang pumirma. Siya ang may responsibilidad. Ano kaya ang iniisip niya habang sinasalo niya ang bigat ng pinansyal na pasanin? Ngunit may isa pang posibilidad na tinatalakay ng ilan. Baka hindi lang ito simpleng pagtatago ng 2 magkaibang relasyon. May mga nagsasabi na baka ang tunay na balak ni Gerald ay pagsamahin sila. Isang polygamous na pamumuhay kung saan ang 2 babae ay mamumuhay bilang isang pamilya. Isang setup kung saan nakukuha ni Gerald ang lahat ng gusto niya. Pero, realistic ba ito? Alam niyang pareho silang masasaktan, magagalit, at malamang ay hindi papayag sa ganitong klaseng pagsasama. Kaya't napakabigat isipin na ito ang tunay niyang layunin, lalo na't wala siyang malinaw na plano kung paano ito maisa sa katuparan. At ang isa pang usaping gumugulo sa mga tao ay ang tanong tungkol sa relihiyon ni Gerald. May mga nagsasabing pareho raw silang atheist ni Nadja. Pero ayon sa mga nakakakilala kay Cheryl, sila ni Gerald ay aktibong miyembro ng isang Hindu temple.
Isang lalaking nababalot sa mga kwento ng kasinungalingan, misteryo, at pagkukunwari. Sa huli, siya lang ang may hawak ng mga kasagutang nananatiling misteryo hanggang ngayon. Ayon sa ilang ulat, sinabi raw ni Gerald kay Nadja na isa siyang Mormon mula Montana. Ngunit mas malalim ang pinagmulan ng kanyang kasinungalingan. Ayon sa unang asawa ni Gerald, si Jackie Garcia, nakilala niya ito noong 1970s bilang freshman sa Brigham Young University sa Idaho. Nagsilbi raw si Gerald ng misyon sa Maynila at ikinasal sila sa Salt Lake City LDS Temple. Ngunit simula pa lang, naramdaman na ni Jackie na mali ang desisyong iyon. Pagka-uwi pa lang mula honeymoon, alam na niyang may mali. Sa loob ng 10 taon, nakita niya ang tunay na pagkatao ni Gerald. Mapanlinlang, marahas, at paulit-ulit na nangangaliwa. Ayon kay Jackie, kahit nahuli mo na siya sa aktong pagsisinungaling, magagawa pa rin niyang tumanggi at magkunwaring inosente. Naranasan niya rin ang pisikal na pananakit, lalo na tuwing sila'y nag-aaway. Umabot ito sa puntong natakot siya para sa sariling buhay. Pinilit niyang ayusin ang relasyon. Dumaan sila sa counseling, tumawag siya sa mga domestic violence hotlines, at pinasok pa si Gerald sa therapy. Ngunit walang nagbago. Masyado raw magaling si Gerald magkunwaring mabait sa harap ng ibang tao. Sa bandang huli, naghiwalay sila noong 1988 matapos ang mga taon ng panloloko ni Gerald. Matapos nito, agad siyang nakipagrelasyon sa ikalawang asawa na iniwan din niya kalaunan upang makasama si Cheryl Baker, ang ikatlong asawa. Ayon sa mga nakakakilala kay Cheryl, malinis ang puso at inosente ito. Malamang ay hindi niya alam na siya pala ang kabit noong una. Dito na rin naiintindihan kung bakit kayang-kaya ni Gerald na magsuot ng iba't ibang maskara. Sa piling ni Cheryl, nagsisimba sa Hindu temple at nag-aaral ng Sanskrit. Sa piling ni Nadja, isang tahasang atheist. Sabi nga ng unang asawa niya, nag-a-adjust siya depende sa taong kaharap niya. Isa siyang hunyango. Para kina Nadja at Cheryl, si Gerald ay Mr. Perfect, ang ideal na lalaki. Ang problema lang, pareho silang niloko, ng sabay. At may isang huling detalye na hindi mapakali ang mga tao. Bago tuluyang mawala si Cheryl, ang huling text na natanggap ng kaibigan niya ay, "Alagaan mo ang mga aso ko." Isang paalam na tila ba naramdaman na niya ang panganib na paparating. Hindi agad naging alarming ang mensaheng ito. Dahil ang nakatanggap nito ay inisip na baka magbakasyon si Cheryl kasama si Gerald, tulad ng madalas nilang gawin. Ngunit nang malaman ang konteksto ng karumal-dumal na pangyayari, naging malinaw na parang may ideya si Cheryl kung ano ang nangyayari. At baka may iba pang dahilan ng kanyang pagpunta sa bahay kundi ang simpleng sorpresa. Ngunit may mga tanong din. Paano natin malalaman kung si Cheryl nga ang nagpadala ng text? Posible ba na ginamit ni Gerald ang telepono ni Cheryl upang ipadala ang mensahe matapos ang kanyang kamatayan? Ang mensaheng iyon ay maaaring magbigay ng hinala sa mga tao na may mali nang nangyayari. At kung titingnan ang mga patay na hayop sa farm, kitang-kita na walang pakialam si Gerald sa kalagayan ng kanyang mga alaga. Ayon pa sa CBS, ang mensahe ay ipinadala noong June 11, habang pinaniniwalaan ng mga awtoridad na nangyari ang krimen noong ika-8 o ika-9 ng Hunyo. Kaya't maaaring si Gerald nga ang nagpadala ng mensahe, pero walang katiyakan. Sa isa pang aspeto ng kaso, may isang bagay na talaga nagpapaisip sa marami, ang mga social media posts. Dahil sa kasalukuyang panahon ng kaso at ang lapit ng bahay ni Nadja at Cheryl sa isa't isa, hindi man lamang ba nag-alala si Gerald sa mga posts ni Nadja sa social media. May mga litrato, video, at mga updates na malinaw na bahagi siya ng pamilya ni Nadja at Peyton. Bakit hindi siya nag-alala na baka makita ng isang kaibigan ng kaibigan ang mga ito at matuklasan ang kanyang mga kasinungalingan? Mukhang hindi naman ganoon ka-active si Cheryl sa social media, ngunit nakakapagtaka kung paano hindi naging paranoid si Gerald sa mga post na yon. Kahit na tinutukoy lang siya ni Nadja bilang mic sa mga updates, makikita pa rin ito ng mga taong kilala nila.
Ang pinaka-nakakainis sa lahat ng ito ay ang katotohanang may 10 araw na agwat bago napansin na nawawala sina Nadja, Peyton at Cheryl. Sa loob ng mga araw na iyon, may pagkakataon si Gerald na magsimula ng bagong buhay at gamitin ito upang mag-cover up ng kanyang mga kasinungalingan. Ayon sa mga investigador, gumugol si Gerald ng unang 24 oras sa Idaho pagkatapos ng mga pagpatay. Isipin mo na lang ang posibilidad na natulog siya sa farmhouse na may 3 patay na katawan na nakatago sa shed. Sobrang nakakatakot. Isang kapitbahay pa ang nagsabi sa mga reporter na narinig niya ang mga sigaw mula sa property bandang kalagitnaan ng gabi malapit sa oras na nangyari ang krimen. Ngunit hindi siya tumawag sa pulis dahil hindi niya tiyak kung mula ito sa hayop o sa isang babae at inisip niyang baka isang kapitbahay na malapit sa farmhouse ang magre-report kung may seryosong nangyari. Bukod pa rito, may mga ibang kapitbahay na nag-ulat na narinig nila ang mga putok ng baril sa parehong oras ng krimen. Pero, hindi naman ito ganun ka-alarming. Sa kanlurang bahagi, sanay na ang mga tao sa putok. Mga hunter at target shooters ang madalas naroon, kaya inakalang mga recreational shots lang ang narinig. Pero kahit rural ang lugar, magkalapit pa rin ang mga bahay, kaya't nakapagtataka kung paanong walang nakapansin. Baka nga ang hanay ng matataas na punong pinaniwalaan ni Nadja na magbibigay ng privacy ang siya ring naging dahilan kung bakit natakpan ang lahat ng nangyari. Batay sa paraan ng pagpatay, isang tama ng bala sa ulo para sa bawat biktima, lumalabas na may kontrol at sapat na oras si Gerald upang isagawa ang isang malamig at planadong krimen. Wala ring palatandaan ng laban na maaaring nakatawag pansin sa mga kapitbahay. Pero kung dumating si Cheryl habang naroon na si Nadja at Peyton, o kung sabay-sabay silang humarap kay Gerald, inaasahang magiging magulo ang tagpo. Kaya't tanong ng marami, paano nangyari na napaslang sila ng mabilis at tahimik? May hinala na baka nasa loob na si Gerald at nang makita niyang paparating si Cheryl at alam niyang nabisto na siya, pinili niyang patayin muna sina Nadja at Peyton bago harapin si Cheryl sa isang biglaang atake. May mga nagsasabi na posibleng napatay ni Gerald sina Nadja at Peyton habang natutulog sila. Maaaring may katwiran ito kung dumating si Cheryl sa property ng hating gabi at baka ito ang magpaliwanag sa sigaw na narinig ng kapitbahay. Ngunit sa huli, hindi natin tiyak ang mga detalye. Ayon sa mga investigador, noong umaga ng June 10, walang kaba si Gerald nang pumunta siya para mag-breakfast sa susunod na bayan, sa Nampa, Idaho. Parang wala siyang pakialam at hindi nagmamadali upang tumakas. At mukhang hindi rin siya natatakot na makita sa publiko. Maaaring binabantayan niya ang mga balita para malaman kung natuklasan na ang madugong crime scene na iniwan niya. Matapos mag-agahan, nagbalik si Gerald sa Utah. Pagdating niya roon, pinalitan niya ang kanyang truck ng kotse ni Cheryl na pinapaayos bilang isang paraan upang malito ang mga investigador. At sa wakas, noong June 11, nakita si Gerald sa video na pumapasok sa Bridger-Teton National Forest sa Wyoming, na siyang huling kilalang lokasyon niya dahil iyon ang huling pagkakataon na natrace siya ng mga pulis. Matapos ang ilang paghahanap, natagpuan ng mga awtoridad ang kotse ni Cheryl sa isang abandonadong campsite, ngunit wala si Gerald doon. Maraming teorya ang umiikot tungkol sa kung nasaan si Gerald ngayon. Kabilang sa mga pinaka-popular na haka-haka ay ang posibilidad na naka-hitchhike siya palabas ng National Forest at baka lumabas pa ng Wyoming. May mga nag-isip din na baka nagpatuloy siya sa kagubatan at nagpakamatay dahil sa pagsisisi. Mismong si Canyon County Sheriff Kieran Donahue ay paulit-ulit na nagsabi na ang kutob niya ay patay na si Gerald. Ngunit kung ito ay dahil sa sadyang pananakit sa sarili o sa sobrang exposure sa kalikasan, ay isang bagay pa na pinag-uusapan. May mga netizens naman na umaangal sa mga pahayag ng law enforcement na malamang patay na si Gerald. Ayon sa mga online theorists, kung nais niyang tapusin ang kanyang buhay, marahil ginawa niya ito agad pagkatapos ng krimen, imbis na tumakas. Naniniwala ang mga malalapit na kaibigan ni Nadja na masyadong mataas ang ego ni Gerald para magpakamatay. Isang matagal nang kakilala ni Gerald ang nagsabing hindi siya naniniwalang magpapakamatay ito. Dahil ang mga sociopath, aniya,
ay walang konsensya. Ayon sa opisyal na definisyon, kabilang sa sociopathic traits, ang kawalan ng empathy, impulsibong kilos, manipulasyon gamit ang charm, at paulit-ulit na pagsisinungaling. Mga ugaling kitang-kita raw kay Gerald. Kaya't makatuwirang ituring siyang may sociopathic tendencies. Kwento pa ng mga kaibigan ni Cheryl, unang nagkakilala ang mag-asawa sa isang eroplano at mabilis nitong nakuha ang loob ni Cheryl, patunay ng kanyang kaakit-akit na personalidad. Sayang lamang, ginamit niya ito para manipulahin ang mga taong nagmahal at nagtiwala sa kanya. Binanggit ng mga awtoridad kung gaano kalupit ang 3.4 milyong ektaryang lugar kung saan siya nawala, na puno ng mga grizzly bears, wolves at coyotes. Ayon sa mga ulat, nagturo si Gerald ng survival training noon, kaya't kahit na nakatakas siya at nakaligtas sa ilang mga linggo, malamang na kailangan niyang maghanap ng mas ligtas na lugar bago dumating ang taglamig. Ang nakakagulat pa, marami sa mga dati niyang kaibigan ang nag-isip na posibleng ginamit niya ang kanyang charm at karisma upang kumbinsihin ang isang hindi kaagad nakakaalam na babae na magpatuloy sa kanya. Kung buhay pa siya, malamang ay gumagamit siya ng ibang pangalan. Kaya't napakahalaga na ikalat ang kanyang litrato. Ayon sa sheriff, maaaring nasa kanlurang bahagi pa rin ng US si Gerald kung buhay pa siya. Pero mas naging misteryoso ang lahat noong June 20, 9 na araw matapos siyang makitang pumasok sa Bridger-Teton National Forest. Isang mag-asawa ang nagsabing nakita nila ang isang lalaking kamukha niya sa isang campsite malapit sa lugar kung saan natagpuan ang kanyang sasakyan. May tip din noong June 28 na nagsasabing nakita si Gerald sa Interstate 15 patimog ng Salt Lake City, habang may iba pang sightings sa Pocatello. Sa kabila ng paggamit ng mga aso, helicopter at infrared tech, nananatili pa ring mailap ang taong pinaghihinala ang pumatay. Sa kabila ng lahat ng pagsusumikap, walang nangyaring breakthrough. Ang nakakagulat, ayon sa isang sheriff, ay may ebidensyang nagpapakita na patay na si Gerald, ngunit hindi ito ipinaabot sa publiko. Isa sa mga pinakakapansin-pansin na aspeto ng kasong ito ay hindi pa rin tinanggal ang Facebook page ni Nadja, kaya't maaari pa rin nating basahin ang kanyang mga huling post, na tila isang time capsule ng isang masaya at optimistikong babae. Sa huling post niya, isinulat niyang maganda ang buhay at natagpuan na niya ang pag-ibig. Mayroon ding mga larawan ng kanyang aso at ng rural na bahay na sobrang mahal niya. Ang isang lumang post mula 2016, kung saan ibinahagi niyang isang survivor siya ng abuse, ay mas lalo pang nagbigay ng kalungkutan. Isang taon bago ang pagpatay, nag-post siya ng Father's Day message na tila hindi niya alam na ang kasintahan niyang si Mike ay may itinatagong kadiliman. Si Peyton, na may sarili ding YouTube channel, ay nagbahagi ng ilang mga personal na sandali sa kanyang mga video na labis na nakakalungkot panoorin matapos ang kanyang trahedyang pagkamatay. Sa isang video, siya at ang kanyang ina ay nagkaroon ng kasiyahan habang ipinipinta ang mukha ng kanyang ina ng galaxy style habang nagbibiruan. Sa kanyang huling video, ibinahagi ni Peyton ang kanyang mga resolusyon para sa bagong taon ng 2017 kung saan ipinahayag niya ang mga hangarin na maging mas tiwala sa sarili, pagpursige ng mga hilig tulad ng pagsusulat at pagkanta, at mabuhay ng masayang buhay. Binanggit niya ang kahalagahan ng hindi paghihintay para sa tamang panahon at sa halip ay mamuhay ng buo sa kasalukuyan. Ang mga salita ni Peyton ay nagpapakita ng isang batang babae na sabik magtamasa ng buhay. Hindi alam na ang kanyang oras ay matutuldukan ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Si Gerald Bullinger ang pangunahing suspek sa pagpatay kina Nadja, Peyton at Cheryl. Kailangan siyang mahanap, patay man o buhay. Hanggang ngayon, taong 2025, itinuturing pa siyang armado at delikado at hinahanap siya ng mga awtoridad. Si Gerald ay isang Caucasian na nasa 60s, may taas na 6 na talampakan at timbang na 240 pounds. Ang kwento ni Gerald Bullinger ay hindi lamang kwento ng isang kriminal, kundi ng mga pamilyang nawasak, ng hustisyang patuloy na hinahangad at ng mga tanong na marahil ay mananatiling walang sagot. Hanggang hindi natatagpuan si Bullinger
Ang kabanatang ito ay mananatiling bukas, isang misteryong nag-iiwan ng aral at babala sa lahat.